Dito lang, malapit lang sa akin, mga 1 oras kalahati. Ilang taon ka na dyan nagkatrabaho, sir? 16 years na. Tagal na pala. Isang amo lang, hindi ako naglipat-lipat. Pero dati, nagtatrabaho ako sa office, yung papa ng madam ko. Tapos pagka kinuha nila ako, hanggang ngayon di na nila ako binalik. Ito dito lang, on call ako na kung saan pupunta yung amo ko, doon sasama. Kung anong inuutos, yan ang ginagawa. Maganda naman yun eh. Isang amo lang kasi alam mo na yung mga ugali nila. Hindi ka na dahil lang pag palipat-lipat ka eh. Hindi mo naman alam yung mga ugali ng amo. Kaya kabalik ko lang nung yun, nagbakasyon ako sa Pilipinas. Pareho pa tayo ng kababalik ko rin dito eh. Bakasyon ako June, August 30 ako dito bumalik. Bago pa lang. Ilang buwan pa lang 3. Magtatatlong buwan pa lang ako dito balik. Saan ka sa Pilipinas? Sa Capiz yan. Capiz? Ikaw, saan ka sa Pilipinas? Mambusaw. Mambusaw. Atbang lang ka. Kwartero ko. Lapit lang, 30 minutes. Takbo ng motor. Ano sa Mambusaw? Anong barangay? Barangay Munay. Barangay Bato-Bato po. Sa Bato-Bato. Lapit lang. Bayan ako ng kwartero. Sa kwartero lang ako. Kwartero. Alam ko yan eh. Kwartero. 30 minutes lang ang takbo ng motor galing sa amin papunta sa inyo. Ilan na anak mo, sir? Yung dati kong kinakasama, 2 ang anak. Pero ako wala akong anak. Yung sa asawa mo ba? Wala. Hindi kami nagkaroon. Hanggang nagkahiwalay. Ibig mong sabihin, sir, yung sa una mong asawa, may 2 kayong anak. Hindi, bali bago kami nagsama ng dati kong asawa, may anak siyang 2. Tapos ang pangalawang anak niya, yung babae, 2 years old bago kami nagsama, pinabinyagan ko na sa apelido ko. Hanggang ngayon, 25 years na siya, apelido kong dala. Pero hindi ko anak. Pero wala kayong yung sa inyo na wala kayong sariling anak. Wala. Tapos may asawa na siya ngayon. Ang asawa niya, alam mo kung sino? Best friend ko pa. So, okay lang. Nakamove on naman ako. Ano lang yan? Bahala sila sa buhay nila. Basta masaya ako sa buhay ko. Kaya masaya naman mag-single dad, single masaya naman eh. Ikaw may anak ka sa atin? Oo, 5 anak ko. Palagi siguro brand out on sinyo. Wala siguro talaga. Bakit? Asawa mo eh. Hindi naman ah. Kasi Lang talaga noon talaga yung mga time na yon. Pag sa bukid kasi pagka alas 6 pa lang itulog na di patay ng ilaw, di alam na eh. Nagdami kasi hanap kami ng babae, puro lalaki kasi yung anak eh, kaya hanap ng babae, makababae. Yan ang mahirap. Sa sobrang habol, di dumami. Naparami. Oo, nagparami ka. Maganda yan kasi maraming ang anak. Di ako wala eh. Wala akong magawa. Dahil ganun talaga ang buhay natin. Pero ako may pinapaaral akong yung anak ng kapatid ko na ako nagpalaki hanggang ngayon. Ako nagpaaral, college na, sa Purisima nag-aaral.
Ruwas. Lalaki din. Gano'n na lang, yun lang ang inaano ko, natupag. Pag Ilang magbakasyon, taon ka na, sir? 43 na ako, ikaw. Magtanda. 46 na ako eh. Matanda pa pala ako sa'yo. 3 taon lang yun ang pagitan eh. Matured na yung mukha mo, sir. 42 siguro, stress na stress ka sa life mo ay. Sinabi mo pa. Huwag mo sabihin. Akala ko masaya ka, sir, tapos stress mo pa. Stress. Huwag kang ma-stress. Enjoy mo lang sir yung ano mo. Enjoy mo lang yung life mo naging single ka. Masaya maging single. Enjoy mo lang. Huwag kang masyado mag-stress. Actually, may mga nakalipas naman sa buhay natin. Pero sabi nga nila, move on. Ako, nag-move on ako. Pero sa totoo, prangka, mahirap ako makamove on. Oh, in the past ko sa asawa ko, 6 years before ako nakamove on. O sa 16 years na namin na nagkahiwalay, tipin mo, sa 6 na taon na bago makamove on. Ang hirap. Pero dahil sa maganda naman ang performance ko sa trabaho, kahit amo ko, tinutulungan nila ako kung paano ko makamove on. Paano ko i-manage yung sarili ko. Maswerte dahil sa nagkaroon tayo ng amo, nagkaroon tayo ng trabaho, pero sa love life, talagang down tayo. Wala tayong magawa dahil ganun. Katulad sa'yo, yung sa ibang bansa, malay ko, baka may boyfriend ka sa Pilipinas, maliban sa asawa mo. Ay, nako sir. Oo, may boyfriend ako dati sa Pinas. LDR 3 years kami. Yung June, bakasyon, okay pa kami kasi sana magkita na kami. Sabi ko sa kanya kasi yung mga amo ko nasa Thailand bakasyon. So, kailangan ko magpa-booking ng ticket para makahabol akong mura ba na ticket. Sabi ko, bayaran niya muna tapos pag uwi ko na lang, bayaran ko siya. So, yung ginawa niya, hindi niya ako binoking. Sabi niya, bakit saan daw yung pera ko? OFW daw ako, bakit wala ba akong pera? Sabi ko sa kanya, paano ako makapagpadala ng pera pang bayad? Kasi wala dito mga amo ko. Alangan naman na lumipad ako doon sa labas dito sa Saudi, lumabas para lang maghulog. Sabi ko, wag kang mag-alala. Kasi 2021, engaged na din kami. 2021, parang mag-asawa na nga kami. Tapos, yung pauwi na ako ng June, nagka-chat din kami. Nagchat-chat pa kami. Tapos nga musta ko sa, hindi na siya halos ga-online. Tapos hinayaan ko na din. Habang nasa Manila ako, doon ako sa kapatid ko nag-stay. Ay, hinintay ko na So, parang hinayaan ko na, sabi ko. Bakit sabi ko, ipilit ko yung sarili ko sa iyo? Sabi ko, marami pang lalaki sa mundo. Bakit ikaw lang ba yung lalaki? Hindi mo lang naintindihan kasi palagi brand out doon sa atin eh. Walang Hindi, signal. sa Cebu siya, sa Cebu. Hindi siya. Tapos, yun pala, may na siya, yung habang naghahinintay ako na mag-message siya, tawagan niya ako, may kalandian na pala siyang bago. Yun. Siyempre, LDR. Yung pabalik, tapos yung pabalik na ako dito, hinayaan ko, hindi na din ako pumunta. Bakit ako pupunta ulit doon? Yung una, ako pumunta sa Cebu 2021. Ako talaga pumunta dahil pinadalhan niya ako ng pera pang pamasahe. So, nagpunta talaga ako, na-meet ko yung mga magulang niya, mga kapatid na lahat, mga mabait. Tanggap ako ng mga magulang niya. Kaya wala silang masabi sa akin. Mahal na mahal ako ng magulang niya. Tapos, yun, hindi kami nagkaintindihan. Tapos yung August 29, nakita ko, gin-profile na yung gin-cover photo na yung babae. Yung naging ex na din niya. Tapos, sabi ko, okay lang, parang wala na din sa akin. Siyempre, 32 years old pa lang siya. At saka ako 46, sabi ko, mas bata pa siya. Sabi ko, naisip ko din na,
parang hindi ako siguro para sa kanya. Okay, pero mas matanda din yung mukha ng babae na pinalit niya sa akin. Tapos yung dito din nandito na ako, panay siya tawag, panay siya chat na ganito, ganito, sabi ko ayaw ko na. Some beses na sabi ko na ginawa mo yan, hindi na. Sabi ko, alam mo ugali ko pag sinabi kong ayaw ko na. Sabi ko sa kanya. Yun, wala na. Ganun talaga. No, sayang lang. Siya naman nagsira eh. Sabi niya, kahit anong mangyari, kahit mag-away tayo o magbagyo man o walang pagbabago. Pero siya yung unang okay lang. Niwala. Lalaki lang yan. Mga sinasabi Ay! na kahit na malayo tayo, miles away ang pagitan, naniwala ka ba? Oo, sabi ko Naranasan ko sa sarili. Hindi ako naniwala. Sabi ko sa sarili ko, bakit? Sabi ko, stress ko yung buhay ko sa'yo. Bakit? Ikaw lang ba yung lalaki? Ginagawa ko, focus ko sa trabaho. Pag wala akong ginagawa, nood ako yung mga YouTube, tawa ng tawa ko. Kasi naka-move on man hanggang nakalipot man. Parang wala lang nangyari. Pero may nangyari. Nandyan yung mga anak ko. Pero may nangyari na rin, ma'am. Importante naman sa akin mga anak ko. Family. May nangyari na rin, ma'am. Opo, may yung 2021 may nangyari naman. Pero okay. Siyempre, Mas ano mo yun eh? Boyfriend mo yun eh. masakit din, iniyakan ko din siya, pero ngayon wala na. Lipas na. Maliit naman yun, ma'am. Mahirap lang ganun kasi, Mali- ano? Maliit naman, ma'am, no? Di, pass is pass. Ganun lang yun. Kung darating man ang panahon na magkatagpo kayo, di Panginoon ang makapagsabi nun. Halimbawa, pwede ko ba makuha yung Facebook account? Hoy, sa mga basher namin dyan, labas na kayo. Ha? Pwede ko ba makuha? Ano Facebook accounts mo? Ano, private mo lang sa akin. Ha? Okay. Narinig mo ako? Oo, narinig kita. Mamaya, private message ako ng boyfriend mo. Nako, hirap yun. Ay, nako sir, kahit magtuwad ako dito, wala akong boyfriend dyan sa Pinas. Tawagin, Wala. sir. Hindi naman ako teacher eh. Ayaw nga pala, mas matanda pa pala ako sa'yo, no? Oo. Ano lang, gano'n lang sa pangalan ko, gano'n lang yun. Baka makita ko ng mga anak, nagka-live ako dito, baka tuwang-tuwa yung tatawanan pa ako ng mga anak ko eh. Ano yung ayos lang yun, at least nakita nila ikaw, di ba, masaya ka. Ano lang yun. I-invite mo nga yung mga basher mo para maraming manonood eh. Oo nga, mga marites, tingnan nyo, nandito ako, naka-live ako ngayon, mga marites, Kung manood kayo, tapos chismis nyo kami, ganito, ganyan. Oh. Tapos magsisilos-silos sa amin yan, ako, mamatay kayo sa silos. Hindi yun sila sir magsisilos, matutuwa pa yun sila manonood ng video eh. Basahin mo mamaya ba, maraming mga basher dyan, tapos iba, aywan ko lang. May mga kilala tayo dyan, mahirap na, pero masasabi ko lang sa inyo, mamatay kayo singgit. Stop it. Walang ganyan dito. Tapos, ano nangyari? I-comment nila at least wala. Ngayon, ma'am, ano po hanap nyo, ma'am, sa isang lalaki? Yung hanap ko lang po sa isang lalaki, hindi naman yung simple lang, yung matanggap ako kung ano ako, simple, natural. Kung mahal niya ako, simple, kasama na yung mga anak ko dyan, dapat mahalin na din. Pero kung ako lang mahal na, at saka yung mga anak ko, ibaliwala na, di wag na lang. Tama po. Yung kaya ka po bang pakasalan? Importante naman talaga sa akin. Siyempre, pag mahal ka ng isang lalaki, dapat lahat-lahat mahalin mo. Yung anak, pati yung
buong pamilya niya, tanggap mo kung ano. Hmm. Yung kaya ka po bang pakasalan? Sabi ko po, yung binata din, walang sabit, hindi kasal. Kasi Okay lang, sir. kasi ikaw sabi niyo po ikakasalan sana kayo noon, di ba? Opo. Gusto mo ba ituloy ulit yung kasal na naudlot? Pwede naman ipatuloy yung kasal sa ibang lalaki, wag na lang sa kanya. Ayun nga po, kung sino man po yung ito kay sir, ibig ko sabihin ba? Pag sakali. Iwan ko, sir. Oh. Hindi po Natulala yan. kasal po kayo doon sa asawa niyo na yun, sir? Yung Kasado ako doon sa dati. Kaya nga sabi mo, pag minahal mo isang babae, mamahalin mo din yung mga anak niya. Tama. Minahal ko yung anak niya bago yung nanay. Kaya pinakasalan ko. So ibig sabihin, ma'am, hindi ka pwedeng pakasalan nito. Ngayon po, okay lang sa'yo na walang kasal mangyari. Ngayon, kung Okay gusto naman, mo- sir, kasi Hindi, pag-usapan muna natin yan. Mahirap yung kasal-kasal. Hindi yan kanin na mainit pagka ilululuwal mo eh. Magkilala muna tayo. Kilalanan natin yung bawat isa sa atin kasi magpadalos-dalos tayo ng desisyon. Mahirap yan. Hindi naman, sir, ibig sabihin na ikaw yung pakasalan ni ma'am. Kaya tinatanong ko si ma'am kung gusto niya po bang kapakasalan ng isang lalaki. Oo. Kasi nga, baka mamaya hindi ka gusto ni ma'am eh. Pwede yun, pwede. Pero yung advice ko lang, piliin mo lang yung kaya kanyang panindigan, hindi yung katawan lang o pera. Basta kung bibigyan niya sa'yo yung pangalan niya, di bakit hindi? Ano lang yun. tama. Pero, piliin mo yung lalaki na hindi naman sugarol. Baka mamaya, aywan ko sa'yo. Hindi ako Baka sugarol. ikaw, sir, baka ikaw hindi ka sugarol. Hindi ako Baka ikaw na yung hinahanap ko. Bisyo ko lang. Basketball, barkada. Barkada namin, pupunta sa kung ano-ano. Pero hindi ako nagsusugal. Ni marijuana nga, hindi ko nga natikman yan. Oops. Bawal yan dito. Oh, ito. Yun na nga po, ma'am, kasi nagbe-base ako doon sa dati niyo pong boyfriend, kakahiwalay mo lang, sabi mo. Bata po kasi yun kaysa sa'yo. So, ano pong gusto mo sa isang lalaki? Yung tulad din po doon, bata po ba? Binata, pakasalan ka? Kahit may asawa, kahit hiwalay, kahit na may asawa sa dati o basta hiwalay, kahit matanda, okay lang sa akin. Walang problema. Kahit kasal, pwede ka na mapakasalan, ganon. Okay, kasi actually, sir, kasado din ako sa una kong asawa sa sa mayor. Kasal kami sa mayor. Paano po yung boyfriend mo sana na yun, na sana engaged na kayo? Ano yun, hindi naman kayo pagpakasal? Pero sabi naman nila pag nagpayag naman yung sa pirmahan ba yung una mong asawa, kung payag naman sa magpakasal sa magpakasal ba ako ulit, wala nang basta magpirma lang daw yung asawa ko. Pero hindi ko naman kinausap yung asawa ko. Yun po ba yun? Pag pumirma siya na walang pakialaman, pwede ka na magpakasal, ganon? Iwan ko, sabi nila daw sa abogado magpirmahan kami sa abogado, sabi nila pwede daw, pero hindi ko naman kintry. Annulment yun. Yun. Iwan ko, wala naman kasi akong alam sa mga ganyan. Basta sabi-sabi lang nila. Hindi ko naman din try nga ako mismo nag-confirm kung totoo ba o hindi, kasi parang wala naman sa ano ko. Ako hinihintay ko na lang, mamatay na lang yung ex ko para makapag-asawa ako at mapagpakasal. Wag naman ganyan, sir. Grabe ka naman kahit ano yon, asawa mo pa rin yon, may pinagdaanan pa rin kayo. Kami nag-usap na sa barangay, nag-usap na. Ang ano ko sa kanya, sabi ko, magpirmahan tayo, tapos mag-asawa kayo, walang problema.
Hindi naman ako Eh kami maghahabol ngayon sa nga iyo. yung ano sir, yung tingnan mo kami ngayon yung una kong asawa. Ang ano namin, parang magkapatid yung turingan namin. Uwi din ako sa bahay namin, nandun din mga anak namin. Isang kakainan din kami. Pero as in, nag-uusap kami as in kapatid lang. Kain lang siya, tapos uwi na din doon sa bahay niya. Ako, dito din ako sa mga anak ko. As in, maganda yung relasyon namin ng asawa ko sa paghiwalay namin. Sa akin, Pero bago ano, din kami mga 3 years din bago kami nagsimula, nag-abroad, naghiwalay kami, tapos pumunta ako dito ng Saudi. Tapos pag uwi ko, saka na lang kami nag-usap 3 years bago kami nagkibuan. Pero ano po ba dahilan nun, ma'am? Naghiwalay kayo? Na malaking yung long story, Sir DJ. Wala. Ayaw ko ng masakit pa. Baka mamaya pa maiyak pa ko dito. Yan na, pas-ispas, ayaw ko na yung pag-usapan. Pero sa totoo lang, sobrang bait ng asawa ko. Pero may ano talaga, hindi yung may na ano talaga na ano sa kanya. Red flag pa rin. may bagay na ano, nahanap. Mm. Wala ka talagang masabi sa asawa ko. Walang bunganga, walang kahit na wala kang marinig sa kanya. Kahit naghiwalay kami, kahit pagsabihan niya ako ng mga masamang wala akong natanggap. Bali, ikaw yung nagipag... Proud na proud nga ako sa asawa ko. Pero kinausap niya ako, sabi niya, kung po yung nag-uwi ako, sabi niya pwede na ayusin namin ulit yung relasyon namin. Pero ako na, tumanggi, ayaw ko na, sabi ko, ayaw ko na. Basta nasaktan ako. Baka ikaw yung Basta nasaktan ako ng isang beses at minahal ko yung lalaki at saktan na ako ng isang beses, binigay ko yung parang lahat-lahat ng pagmamahal ko ang isang beses lang na sinaktan niya ako. Sabi mo, sobrang bait. Ano yun, ma'am? May third party po ba? Ganon? Parang ganun. Yun na. Tapos na. Yun ang rason. Naghiwalay kayong dalawa. May third party. Yan. Siya ha, hindi ikaw ha. Siguro hindi ko man kung sino sa amin dalawa yung may mali, ako o kung siya. Pero dami sir na mga dahilan about sa pamilya namin, mga involved, mga kapatid ko pag nagkakatira. Basta parang naghalo-halo na lahat. kasama na family problem. Hindi ba na sa family problem, basta hirap kasi pag sang bahay lang kayo tapos pamilya mo nagkakipag May sarili naman kayong bahay, di ba? Lumon ka mo. Opo, may sarili kaming bahay pero yung ko minsan yung mga pamangkin ko nakatira sa akin. Yung kapatid ko din na isang lalaki nandun din sa akin. Basta hirap. Laging may hindi ko man tintet. Nagsimula lang yung yung nagtrabaho sa Boracay. Doon yung basta ayaw ko na Ibahin mo na Ayaw ko yung ng usapan. Huwag mo na ulit-ulitin yun kasi ma-recall mo lang yan sa isip mo yung nakaraan. Kaya nga gusto ko yung masaya ay Ano nga ako tanongin mo? kaya yung nakita ko yung live ni DJ Jel, parang na ba ko nakakit na parang natuwa ko, sabi ko sa sarili ko, subukan ko kaya sabi kong sumali dito, baka dito ko na makita yung lalaki na hinahanap. Correct. Kaya nag-message ako doon. Tapos may isang friend ako na sumali din pala siya dito. Tapos sabi private message na ako na sabi niya, gusto mo sumali sa live ni DJ Jel? Sabi ko, oo, bakit? Sabi ko, nakita ko yung message mo. Sabi na, tuwang-tuwa siya na. Sabi na, sumali ka, i-message mo si Sir Jel. Sabi niya, may number ako dyan sa sa imo. Sabi, sige, try ko, Sabi ko, Sabi ko, subukan ko. Sabi niya, oo, subukan mo, baka dyan mo na makita yung maging boyfriend ko. Sabi ko, maging boyfriend talaga. Sabi ko, gusto ko lang yung
itry ko lang, tsaka kung sakali lang, sabi ko, kung may makita ko, wala, okay lang, sabi ko, basta at least nasubukan ko. Pwede yan. Hindi ano na sa Kaya yun, kilalanin mo na bawat isa bago pasokin yung mas maganda yung kilalanin mo na yung sarili sa isa't isa. Huwag yung katulad nito, first time natin na nagkita nga, agad na gano'n na ma-in love ka agad. Hindi naman gano'n. Dapat kilalanin natin yung isa't isa. lagyan mo muna preno yung ilong mo baka mamaya mahirap yan. Totoo nga, kukunin mo yung Facebook accounts mo or imo number ko. Dito na lang sa dito sa group chat na i-private, ano ko na lang mamaya. Dito. Message mo lang ako sa accounts ko. Nandiyan naman yung profile ko motor. Okay. Kasi ako naglalagay ng kanya yun sa Facebook profile. Kailan ba matapos kontrata mo ulit? Sa next 2016? Ay, naku, 2026? 2027 ako uwi. 26 Ako, finish na yung 2026 Next year, finish na yung contract ko, tapos mag-extend ako 1 year kasi mag-uwi ako. Next year, uwi Birthday ng anak ko ng babae, magditibo sa September. Kaya sabi ko, mag-uwi na lang ako, sabi ko September 18. Pero uwi ako September 13 kasi birthday ko din September 13. Kaya 18 sa kanya, sabi ko magdibo na lang siya uwi para makasama ko siya. Kasi ilang years na din na Pasko, birthday nila, wala ako. Kahit isang Pasko, wala ako, hindi ko sila nakasama. Mag 6 years na matapos ko yung kontrata ko dito, o 2 years, 8 years na ako dito, hindi ko sila nakasama. Pasko, mga ganun, birthday nila, hindi. Ako next year, uwi na ako, hindi na ako babalik. Pahinga na ako. Pagod na rin. Dami na siguro, pahinga ka mo, dami na siguro ipon mo, magnegosyo ka, ganun. Di naman, lang kasi katamtaman lang na kita. Nahinayang kasi ako doon sa mga naipundar na walang income. Sabi ko, uwiin ko na lang, ako na lang magmamanage. Kasi mahirap yung pagkatiwala mo sa ibang tao tapos gagastusan mo, wala namang balik. Wala din, sayang lang. Diba? Sabi ko, naisip ko, uwi na lang ako na lang mag-manage para na naman kahit papaano, kahit kunti lang ang kita, basta kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Kasi sa totoo lang, dito sa abroad, ang hirap talaga ng kalagayan. Lalo na yan, magpapasko, wala din mo kasama yung pamilya mo. Saan ka, sir? Sabi mo? Sa Oman? Sa Oman, Muscat? Sa Muscat, Oman. Dito ako sa napakalungkot na lugar. Masaya lang dito pagka weekend. Bakit dito sa Saudi lungkot naman Hindi nga ako dito makalabas-labas, wala nang diop sa loob lang ng bahay. Wala kayong diop dyan? Wala. Dito lang ako sa loob palagi, nakakulong. Natapos lang yung trabaho ko, alas 3, pwede ako mag-out. Depende kung may tawag sa akin, hindi ako lumalabas. Minsan pag ngayon diop ko, nagme-message yung kaibigan, pupunta kami daw ng dagat, mag-fishing. Sabi ko mamaya alas 2. Swerte mo kung may day off ka dito. At saka swerte mo din kung mga trabaho mo, mga cleaners, mga ano lang yung trabaho mo, 8 hours lang. Sapin mo yung amo mo, kahit lang, yung half day, magpupunta lang ako dyan sa kaibigan ko para makapagpahinga kayo kasi hirap kaya ng trabaho nyo, wala kayong pahinga. Ay, ayaw ko din na maglabas-labas dyan na maglaskwatsa lang dyan sa labas, maglabas lang para maggala-gala, ayaw ko.
Mas mabuti Mm. pang dito na lang ako sa loob ng kwarto ko. May pahinga naman ako 2 hours, ganun. Okay lang, Ingat lang kayo sanay dyan. na. Mahirap na. Alam nyo naman ang bansa na yan. Stricto dito sa stricto dito sa Saudi. Mas Kahit maganda dito, dito sa loob kang bahay, i-safe ka. kahit dito, ano man. Pero dapat dito, marunong kang makisama. Marunong kang magrespeto ng kanilang culture. May Kasi, ano ako dyan hindi eh, naman may natin, kaibigan ako dyan sa Oman. May kaibigan ako dyan sa Oman, katrabaho siya. Kinukuha nga niya ako eh. Kung gusto ko daw mag-cross country, sabi ko, ayun, ayaw hindi ko. naman eh. Ang lapit-lapit lang yan. Pwede mong alakarin eh. Ayaw, Pagitan lang kaya ng ayaw. Saudi at saka Oman, ano lang, pader. Ayaw ko ng Diyan sa Oman. kabila, Saudi. Oman ito. Oo. Oo, kasi Oman at saka Saudi, parehas lang naman yun sila, parehas na real. Palagi ako pumupunta diyan ng boundary ng Saudi at saka Oman kasi ang amo ko Mm. pag pumunta kami ng halimbawa Dubai, magkaano lang yan, magkahilira eh. Dubai, Mm-mm. Abu Dhabi, Sharjah tapos Saudi. Magkalapit-lapit lang yan. Palagi kami diyan pag pupunta ng probinsya. Yun, gusto ko magpunta ng mga ganun probinsya kasi siyempre libre ka sa pagkain, may allowance ka pa. Higit yung iba yung sweldo mo. Kaysa mag-stay ka lang dito sa isang area, wala, ganun lang yun. Magasto pa kasi bibili ka ng pagkain. Pero kung kasama mo yung boss mo, di libre pagkain, libre lahat. May allowance ka pa. O di may sweldo ka pa. Kaya, Saan ka pa nun? Ngayon, tulog pa. Sabi niya, tatawagan niya ako. Sabi ko, di ko ngayon eh. dito Yep, ngayon, siya, Friday, din eh. Wala din, sabi niya, tulog din sila. Kagabi. ko. Kagabi, 2:00 na ng madaling araw natapos yung trabaho ko kasi pumunta dito yung pinsan ng amo kong babae. Tapos yung, Wala ba ikaw kasama Ah. dyan sa bahay na katuwang mo? hindi, ako lang dito isa. Kami Na dito, ano nga ako dito ito. nainis din ako dito sa amo ko. 2018 pa ako dito nag-start pero nainis ako. Sobrang bait kasi nila pero nainis ako kasi yung sahod ko ba problema ko yung sahod ko simula 2018 1,500 real yung sahod ko. So, yung umuwi ako, desidido na talaga ako na iwanan sila. Punta na talaga ako ng Dubai, 3 flight ko sa Dubai, cancel ko kasi yung parang naisip ko ba na yung bait-bait nila sa akin, parang pamilya yung turing nila sa akin. Tumawag yung amo ko, Abusuhin yung nagaiyak-iyak ba, tumawag nagaiyak na nalaman nila na sinabi ng isang kaibigan ko na hindi na ako babalik, na nasa Dubai na daw ako. Sabi ko, hindi naman ako sa Dubai, nandito pa ako sa Manila. May nagsabi na nasa Dubai ako, sabi ko, hindi, sabi ko, babalik ako, sabi ko, 3 flight ko sa Dubai, gin-cancel ko, kasi naisip ko din kahit ganito yung sahod ko mag 1.5, at least yung pinapakita nila sa akin, anytime nga magsabi ako sa tatay ko na mag-advance ako ng ganitong pera, ganito, binibigay niya, tapos sa pagkain, wala akong problema na nila ako. Parang alagang-alaga nila ako, hindi katulong yung turing nila sa akin, parang pamilya yung turing nila sa akin. Kaya yan, naisip ko baka sabi ko, pumunta ako ng Dubai, hindi ko naman sigurado kung mabait yung amo ko doong mapuntahan o baka magsisip ako. Kaya pinalikan ko sila, sabi ko tiisan ko na lang kahit ganito 1.5 yung sahod ko, at least alam ko na yung ugali nila at alam ko na yung araw-araw na gawain ko, kung ano gawain ko sa bahay, yung ganun. Sabi ko bakit maghanap ako ng malaking sahod kung baka makapahamak ka sa akin. Yun Kaya ang dito dapat na lang ako. Okay na yan. At least kahit paano may sweldo ka. Iba nga, wala kang 3 buwan bago swelduhan eh. Yun ang mahirap. Paano naman pamilya mo sa Pilipinas?
Di ba? Kahit at saka minsan nga din natuwa din ako sa tatay ko, nanay ko. Minsan mga anak ko, siyempre sa ano yan, sa mahinuhulugan kasi akong motor. Kaya wala talaga akong masib na pira sa 1.5. Nagalitik yung ulo ko kung ano, paano ko ba So, minsan, minsan 200 real, minsan 200 real. Ipadala ko yung 1 tray sa akin yung 200 real dito pang in case of emergency may save akong pera kahit paano pa unti-unti. Minsan talaga may darating talagang problema sa Pinas, mga anak mo ganito, mga ganito na wala akong ganito. Siyempre tayo namang mga magulang, hindi naman tayo makatiis sa ating mga anak na may ganun, may hingin, na may problema. Hindi ka naman. So, yung 200 na yan, i-ano ko yan sa amo ko. I-ano ko yan sa amo ko. Sabi ko sa amo ko, tatay, pwede isend mo yung 200 real. No? Sabi niya, bakit? Sabi niya, kapapadala mo lang. Bakit i-send mo na naman to? Wala ka lang naipon para sa sarili mo. So yung anak ko ganito, wala daw siyang ganito, ubos na daw yung pera. Sabi ng tatay ko, sige na, itago mo na yan. Ako na magpadala doon ng pera yung sa anak mo, itago mo na yung pera para sa sarili mo. Tapos sabi ng nanay ko, sige na, tago mo na, bigyan ka na ng tatay mo. Siyempre parang natawa din ako kahit papano ba, parang ang hirap din sila iwanan kasi yung pinapakita nila sa'yo na tapos pag pa kami yan, pag mag-uwi ako yan sa airport, sila yan ng nanay kong tatay yun. Na yan, Uber patakdan, wala akong pagod, tatay ko doon tapos yung yan sabihin niya kasi tatay ko nagtatrabaho yun sa Saudi Airlines. Kaya yung mga airlines sinasabi niya, ingatan niyo diyan ha, anak ko to, sabi niya, ingatan niyo. Kaya natutuwa din ako, parang na-appreciate ba nila yung mo. Pag minsan, pag naglabas kami, nilalabas nila ako, nakasama sila, may mga Pilipino, may mga kababayan din natin, sinasabi nila na mag-usap yung mga ang katulong, sinasagot ng mga alaga ko na, hindi namin yan katulong, kapatid namin to. Pinapakilala kapatid nila ako, hindi nila ako katulong. Tapos sabi naman ng mga katulong na, ang bait talaga ng amo mo, no? Paswerte mo, may ganyan na mga amo na ganyan. Sige, naglamig na yung kape. Papatuloy po ninyo sa off-cam pag-uusap ninyo. Thank you so much. At time, good luck. Salamat, sir.